Gawas. Tumambad ang isang duguang bata na ang buhok kinain ng umiikot-ikot pa noong bakal. Nakita ko siya dito na. Lalayan ako siya nagpalayo kay kuan dire, pero wala na ko ilabti ang katuyang buhok dire. Igo lang ako siya gipalayo. Naiwan ding nakapulupot sa bakal ang buhok ng bata habang ang kanan nitong tenga at bahagi ng pisngi natanggal. Nabali rin ang magkabilang binti niya. Doon pa lang nakilala ni Cruzy ang duguang bata. Ang anak ng kapwa niya magsasakang si Lorifel, ang 8 taong gulang na si Lea Joy. Wala ratol gigo, nataranta gigo den mo to nga akong lang nangita og rescue kay. Ang istorya sa iyang mga kauban, gipaminaw sa bata ang tuyok sa puthaw, gipaduol niya iyang dalunggan dinhi sa puthaw, hangtod nga napalid-palid siguro sa hangin, nalambod ang iyang buhok dinhi sa bakal, ug hangtod nga natuyok siya, nagsigtuyok, hangtod na ibot ang iyang panit uban ang iyang buhok. Human nila ginomog tubig, pumunta sila dito, tapos pumunta sila doon. Umikot yung bata dito, tapos dire ganon siya, dire paingon siya, dire gumanon siya. Tapos yung ano niya, yung buhok niya, mo yung kinanin dito. Punong ganon siya, kinain yung buhok niya. Maumagid akong nakita dito sa nga akong anak wala na diri nagbulit na sa dugo. Mutong partiyo na akong singgit o unsaon ako. Mutong ako kasabot ang gibatyang. Kasalukuyan siyang naka-confine ngayon sa ospital na ito sa Davao City. 2 beses na siyang sumailalim sa skin grafting. Kumuha ng balat sa kanyang tiyan na siyang ipinantapal sa kanyang ulo at mukha. Yung damage na nangyari sa bata is very severe. Included lahat, ang scalp, hanggang sa periostal layer niya. Included din yung right ear niya natanggal, as well as yung right cheek tanggal din. So exposed lahat, included yung parte na butos sa ulo. Ang ginawa namin is split thickness skin graft. Ito yung pagkuha ng balat at paglagay mismo ng balat para ito matakpan ang mga sugat. Balot ng benta ngayon ang ulo ni Lea Joy, habang ang kanan niyang mata, magang-maga, hindi na niya maidilat. Ang magkabila niyang binti, bagamat nakasimento o nakakast, hindi pa rin niya maigalaw. Makatulog mang kung budin, makamata din ko kay sakit akong ulo, mabangon din ko. Kwento ni Lea Joy, galing raw siya ng eskwela nung mauhaw at uminom siya ng tubig sa hose na 10 metro ang layo mula sa gilingan ng mais. Namay tubig ito, mangin ang takmi. Matapos uminom, bigla raw tinangay ng hangin ang suot niyang bestida. At saka sumabit sa umiikot-ikot pa noong bakal. Liko ang takmi ko niya, ihangin man, nag-odres man ko sanina. Padoon dito din, padoon din sa ulo. Papasubirin, tabangi ko. Yung buhok mo, ano nangyari? Nawala. Paano natigil? Tipalong ang operator. Sakit di gyud makuan gid akong masakit jud kay hunahon pili sayon sa isa ka inahan nga inana mo bation sa anak. Kaya akong anak bisan inani lang ni pito ni kabuok pero bisan ingon mapagkusi na lang dili ko ana. Sa ngayon, ang gilingan ng mais patuloy pa rin ginagamit ng mga magsasaka. Bakit nga ba may nakausli pong ano? Ana man gud ang istorya sa tag-iya, ipadagan pa ni dire, i-extend siya kay aron maluag din dire. Ako na lang magkuan ani nga ako na lang ni siyang kuanon, kuralon. Samantala, kinakailangan pang sumailalim si Lea Joy sa isa pang operasyon para makaiwas daw sa nakaambang komplikasyon. Ang iniiwasan lang natin is magkakaroon ng desiccation ng bone, meaning mamamatay yung bone dahil sa dryness. Upon inspection sa wound, nakita kasi natin na yung last layer ng periosium is parang nagda-dry na siya. Yung next option natin is to do a free flap. So kukuha tayo ng muscle sa likod, i-harvest natin at yun ang ilalagay natin sa ulo. Pero hindi alam ng kanyang mga magulang kung saang kamay ng Diyos daw sila kukuha ng panggastos. Kaya humihingi sila ngayon ng tulong.
Manghangyo lang ko sa mga katawhan nga ug kinsay gusto nga mo tabang ni Lia Joy, magpatabang lang ko kay saon kami ang lisod po kayo nga kanang ug sa amua lang kay siguro gid mi ka makaya ang panggasto sa iyahak. Tabang ko. Thank you